Isang araw pagkatapos namin dumalo kay Daddy, naglakad na kami papuntang palengke. Bibili kasi kami dito ng mga paninda namin. Ang dami ko rin nakita dito mga bulaklak. Sayang walang pink, bibili sana ako. Ang una namin pinuntahan dito sa palengke, itong bentahan ng plastic. Sayang wala si Kuya Dugs dito. Charot, kaya kami nandito kasi bumili kami ng mga gamit para sa gulaman. Kumuha na rin si Mama dito ng plastic ng ice candy. Kasi magbebenta rin daw siya ng ice candy. At syempre sumabay na rin siya ng plastic ng yelo. Lahat ng pwede ibenta gamit ang rep gagawin namin. Dito pa lang sa pinamili namin, ubos na agad yung puhunan. Halos 300 pesos na rin yung naubos namin. Sa kabilang store naman, bumili si Mama dito ng Master Coco. Parang gulaman nga pala to pero minata sa loob. Yung mga bata kasi sa amin mahilig sa ganito kaya mabenta. Sa isang box nga pala 20 pesos yung tubo. Meron nga rin pala nag-request sa amin na nanay na bumili daw kami ng dodo. Itatry namin ibenta kasi 10 peso lang yung tubo namin dito. Pagkatapos nun, dumiretso na kami dito sa grocery. Mga kalaro kasi ni Mama na bingoers mahilig sa mga soft drinks. Kung yung mga anak nila gulaman, sa kanila naman mga soft drinks. Syempre hindi lang yung mga paninda yung sinabay namin dito, pati yung mga gamit namin. Kapag nag-grocery kami, hindi mawawala tong Bear Brand. Kahit 30 na ako, ito pa rin niya iniinom ko. Tapos kiss, may nakita nga pala ako ditong kula. Naalala ko nung bata pa ako, ito yung sinisip-sip ko. Nung panahon ko, mabenta to kasi 2 pesos lang. At syempre, yung pinakamabenta sa amin, gulaman. Sabi ni Mama, napapamahal daw siya kapag tingi-tingi lang. Kaya ngayon, mag-i-stock kami ng marami. Palaging binibili nga pala ni Mama dito ang flavor. Pero ngayon, itatry niya naman daw itong mga flavor. Dalawang flavor nga pala yung kinuha ni Mama. Strawberry tsaka buko pandan. Tig-3 sachet lang yung kinuha ni Mama kasi marami na itong magagawa. At usapang grocery, hindi mawawala dito ang hotdog. Kahit umagahan, tanghalian, hapunan, pwede ko ito iuulam. Lalo na kapag wala kaming ulam. Swerte nga rin pala namin kasi walang katao-tao dito. Kaya ang ibig sabihin nun, hindi na kami pipila. Yung mga pinamili nga pala namin dito, pang 1 month budget na. Pero karamihan dito, mga pambenta namin. Kaya sana maubos agad para may pang-ikot kami. Napansin ko na parami yung bili namin. Sana wag mabulok. Pero hindi pa pala kami tapos mamili. Kasi dadaan daw muna kami sa Dali. Meron kasi dito binibentang Frosty. Sobrang mura nga pala namin ito nabili. Kaya malaki yung tubo namin. Mabilis nga rin pala ito maubos. Kaya mag-i-stock kami ng marami. Dahil gulaman nga pala yung bestseller namin, palagi kami nauubusan ng gatas. Kasi si Ityong Bungad kapag bumibili, mas marami pa yung gatas kaysa sa gulaman. Pagka-uwi nga pala namin, dumiretso na kami dito sa puntod ng Lola. Kasi dito daw kami tatambay maghapon. Siguro kung buhay pa si Lola, pinipilit niya ako mag-aaral. Tapos si Lolo naman yung magbibigay sa akin ng baon. Tapos yung merienda nga pala namin dito, yung palagi niluluto ni Lola. Tuwing bagong taon, ito yung handa namin. Tuwing nagluluto siya, isang malaking kaserola. Tapos yun yung kakainin namin buong maghapon. Kaya nakakamiss lang. Kasama nga rin pala namin dito ang Tindugyo. Tamang lakad nga lang pala kami dito, kaya napapansin kami ng mga bata. Meron nga rin dito nag-aya sa amin ng badminton. Si Kuya Dugs muna, tsaka si Boy Ubo. Kasi pares silang walang exercise. Si Boy Ubo nga pala yung pinakabata sa amin. Pero ang bilis niya mapagod. Kasi buong kabataan namin, puro computer kami. Ngayon tumanda lang kami naglalabas-labas. Kaya nung pinaglaro si Boy Ubo, hindi siya marunong. Pagkatapos nga pala nila maglaro, nagutom sila. Buti na lang yung tita namin merong handang pansit. Tapos sinugulat nga pala ako sa pansit kasi merong hotdog. Grabe guys, ngayon lang nakakita ng ganito pero ang sarap. So yun lang, thank you for watching, bye bye!